Sunod na tanong, 0946-644-7608. Ask ko lang kung bakit at para saan ang tithes or donation, etc. Michael Servinto Jr. po. Para saan daw yung ikapo at mga handog? Napaglingkod na natin noon to, no? Pero doon sa ating naging paksa natin yan. Oo. Ay, ito ibabasahin uli natin. Opo. Okay. Ganito po ang ating bababasa sa kapitulo... Basahin ko rin muna yung Malakyas, Brother Jerry. Sige, para makita yung basic. Ano? Sige po. 3, Malakyas. 3, simulan natin sa 8 hanggang 10, ano? Sige po. Hanggang nakalagay. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y mga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon. Sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, may binanggit dito, Brother Jerry, na kasampung bahagi at mga handog doon sa 8. Yun ang kanyang tanong eh. Opo. Saan daw yung dadalhin? Ang sagot ay nasa 10. Oo. Sa kamalig. Sa kamalig. Ibig sabihin, ito yung storehouse, Brother Jerry. Nabanggit na rin ito natin na nakaraan. Opo. Ito yung pinag-iimbakan kasi noon ang mga saserdote ay tumatanggap sila ng mga ikasampung bahagi at mga handog. Hindi lang pera. Meron silang mga ani. Opo. So, doon yun sa kamalig dinadala. Yun ang iimbakan. Sa atin ngayon, ay meron pa rin mga gumagawa na nagbibigay ng mga ani o material. Pero karamihan, yan po ay pera na sa ating kapanahunan. Tama. So dinadala po doon sa kamalig, sa treasurer, sila po yung nag-iipon, meron niyang account sa bangko, Brother Jerry. Doon po yung dinadala. Ang tanong ay para saan? Yun ang kanyang sinabi. Oo. Sasagutin po natin sa Biblia kung saan. Pagkatapos dalhin doon sa kamalig, sa storehouse, sa treasurer, saan? Ano paggagamitan? Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 18, ang versikulo 21. Yun. Sabi rito, at sa mga anak ni Levi, ay narito aking ibinibigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. O kaya ang sabi rito sa binasa ko, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yung mga naglilingkod sa templo, nilinaw dyan, na yun ang makikinabang doon sa ikapo at mga handog. Yan. O yun ang pagdadalhan. Kasi, halimbawa, ikaw, kunyari, Brother Jerry, ikaw ay pastor. Opo. Di naglilingkod ka sa templo, ikaw ang church, pastor, kunyari. Wala kang trabaho doon. Wala kang trabaho. Paano naman kakain? May pamilya. Yun. So yun, doon ang kanilang napupuntahan. Yun yung panghinabang. Ayun nasabi ni Pablo, Brother Jerry, na yung nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay mabuhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sabi niya, tumanggap siya ng upa eh. So ibig sabihin, ito yung nagiging napupuntahan ng mga ikasampung bahagi at mga handog. Siguro, mas Hindi maganda. po ito pinabibili ng mga mansyon at nakapangalan sa isang tao. Hindi po ito pinagbibili ng magarang sasakyan. Hindi po ito pinabibili ng bulletproof o kung anuman na sariling pakinabang. Ito po ay ginagastos para pagkain ng mga naglilingkod sa templo. At sa ating kapanahunan, yan po yung mga pastor. Kasi wala po yung mga hanap buhay. Ang hindi lang karapat dapat tumanggap ng ikapo. Ito yung may business. Katulad sa atin, Brother Jerry, hindi tayo tumanggap ng ikapo. Wala. Napapagkamalan kaya tayo dahil sa Amerikana natin. Sa totoo lang yung Amerikana namin, walang lamang pera. Walang lamang ikapo. Kasi kami po ay hindi mga full-time na mga pastor. At dito sa prinsipyo ng tumanggap ng ikapo, ay katulad ng prinsipyo ng mga Libita. Ano ba ang mga Libita, by the way? Ang mga Libita, sila po isa sa mga lahi o isa sa mga tribo ng Israel na hindi kailanman nakatanggap ng mana nung kanila pong tanggapin
ang mana ng lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Tama. Sapagkat sila po talaga ay merong nakatalagang paglilingkod sa kanila doon sa tabernakulo. Tama. Ay syempre, kapag kay full-time na worker doon sa tabernakulo, hindi ka talaga makapagtatrabaho. Ganon din ang sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pastor sa iglesia. Meron po silang full-time ministry sa church, kaya yung pong sistema ng pagtanggap ng mga Levita ay sila po ay nakinabang din, kamukha noong ginawa sa panahon ng Old Testament. Kaya naman hindi rin lumalaban sa panahon ng Bagong Tipan, sapagkat yung binanggit nga ng kapatid na Johnson kanina, dito sa unang Korinto 9:13 at 14, ito ang ating mababasa. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sa Old Testament, same ang concept. Sa New Testament, parehas pa rin ang konsepto. Yung mga nangangasiwa sa templo sa panahon ng Bagong Tipan at yung mga nangangasiwa sa tabernakulo sa panahon ng Lumang Tipan, parehas pong tatanggap ng mana ng kanilang paglilingkod. Kaya doon po napupunta ang mga ikapo at mga handog sa Old Testament at maging sa panahon po natin ngayon ng Christian era, Brother Johnson.